pananakit po niya sa mga bata. Sinusuntok. Dahil yung mga sagot niyang pa. May GPS po yung sasakyan ko. Hindi ko na nakikita yung sasakyan sa bahay nila. Pangalawang sanla na po pala yun. Papasok na ang Pasko sa Pilipinas. Kaya't ang aming paunang regalo, mga kaalaman sa batas. Kapag ang sasakyang pagkakakitaan, isinanla ng driver na pinagkatiwalaan, ano ang batas na iyong makakapitan? Yan ang sasagutin ni na Kuya Alan at Ate Pia kay Mayet na ang pangarap na coaching pang TNVS, tinangay ng driver at isinanla sa iba. Makinig sa sasabihin na Ate Pia at Kuya Alan sa payong kapatid. Kapag ang kapatid mo ay nagiging dahilan ng sakit ng ulo ng iyong nanay, pwede mo ba siyang palayasin sa iyong bahay? Yan ang reklamo ni Ruby sa kapatid niyang si Sarah na ang pananakit at pagpapabaya sa sariling mga anak ay ikinaka-stress ng nanay nilang si Rosita. Maililigtas ba sa pagkakawatak-watak ang kanilang pamilya? Makialam sa face-to-face. Sana ngayong Pasko at iba pang mga di malilimutang kanta, paano ba naisulat ng nag-iisang Veni Saturno? Kantahan at kwentuhan sa Cayetano Inspiring Accounts. At salubungin ang Christmas season ng Pinas na may papremyo, saya at pag-asa sa Alan Piapig. Maraming salamat po sa Cayetano in Action, Ligoya Bunda, dahil sa tulong po nila napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Dito po sa Tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Kasama po natin ang ating mga abogado para sagutin ang inyong mga katanungan. At ito ngayon ay may kinalaman sa language. Ang unang tanong ng Pilipino mula kay Michael Macayana ng Tarlac, pumirma po ng kontrata ang lola ko. Kaya lang, nasa English po yung kontrata. Hindi naman po nakakaintindi ng English ang lola. Pwede po ba naming ipa-invalidate yung kontrata? Salamat po. Ang sagot po ay oo. Pwede po. Sa Civil Code po ng Pilipinas, meron pong provision doon na nagsasabi na kapag ang isang partido sa kontrata ay hindi niya naintindihan o yung nasusulat yung kontrata sa lengguaheng hindi niya naintindihan, pwede po niyang ipa-invalidate yun. So it's not enough na nakasulat sa ibang lengguwahe. You have to make sure na meron ding pagkakamali or fraud, panlilin lang dun sa pagpirma ng contract because hindi naintindihan. Add ko lang dun po, ang requirement nga po kasi na nasa batas ay naiintindihan ng both parties. So kung kunwari yung kabilang partido ay hindi naman marunong magbisaya or magwaray, hindi rin po pwede na sa ganong lengguwahe pipirmahan yung kontrata. So yun po, ang importante ay naiintindihan ng parehong partido. Ito namang ating tanong ng Pilipino, number 2, Bray Liano ng Biliran. Malapit sa amin ito. Gipabuhat ko og sinumpaang salaysay pero di ko maayo mag-Ingles o mag-Tagalog. Pwede ba nga buhatong isulat nako na nina binisaya? Yes, Tito Boy. Pwede, no? Yung sinumpaang salaysay, pwede niya isulat to sa kanyang local dialect, Bisaya, or kung ano mang dialekto niya, no? In this case, Bisaya ang nabanggit. Ngunit, pag ito po ay ginamit sa isang government agency, or for example, gagamitin sa korte, mas okay po na nakatranslate, Tito Boy, sa English or sa Filipino, na maiintindihan po na ibang magbabasa. Kasi kung ang notaryo po kasi, magno-notaryo din ito, kailangan po kasing ma-explain ano po sa nanumpa, yung pumirma po sa sinumpaang salaysay, kung ano pong nakasulat doon, and kailangan po subscribe and sworn to. So, ibig sabihin na ina-attest o kino-confirm niya yung truthfulness ng ng nakasulat doon sa sinumpaang salaysay. Attorney Mariana, pagkaganda ng paliwanag. Narito naman ang
Tanong ng Pilipino number 3 mula kay Emilio Dignadice mula naman sa Marikina. Napakagandang Marikina. Nabasa ko po sa GC na tinawag akong bobo ng isa kong office mate. Dahil daw, hindi ako magaling mag-English. Kaya hindi ako ma-promote. Pwede ko po ba silang kasuhan? Attorney Sari. Yes, Tito Boy. So ang sagot po dyan ay yes. At marami po tayong pwedeng ikaso, pero in this case, ang gusto ko pong i-discuss ay libel, particularly cyber libel, dahil nagawa po ito online. Although sa group chat po ito nasabi, meron pa rin pong publicity requirement na nasatisfy sa ating batas kasi meron po tayong Supreme Court case na sinasabi na basta merong ibang taong makakita na hindi siya yung dapat makakita o yung pinagsasabihan ko, already that qualifies as a public act. And ang group chat ay maraming tao. Yes. Oo, minsan pamilya, mga kaibigan, depende kung Yes. ano ang constitution, ika nga nung group chat na Yes, yun. Tito Boy. At ang iba pang elements ng libel ay dapat ito ay defamatory o nakakasira ng reputasyon ng isang tao. Another element would be identifiable dapat siya. So yung mga blind item, ganyan. Pero dito in this case, klaro naman na binanggit po yung pangalan niya. And another element would be dapat merong inaakusa sa'yo na crime, defect, or vice. Ang idadagdag ko lamang po ng konti na hindi legal, hindi po nangangahulugan na marunong ka mag-Ingles, matalino ka. Or hindi ka marunong mag-Ingles, hindi ka matalino. Doesn't follow. Mahabang paliwanag po ito dahil may pagka-cultural. Kaya huwag nating isipin na ang kaisa-isang basehan ng pagiging matalino ay ang pagsasalita ng Ingles. Maraming salamat. Ay tayo mag-aantay pa ng maraming mga tanong ng Pilipino mula sa iba't ibang parte ng mundo. Ang inyong gagawin lamang ay isulat niyo po ang inyong mga katanungan sa comment section ng ating mga social media accounts o di kaya i-video niyo ang inyong mga sarili at sabihin niyo, ako si Attorney Sari, di ba? Ang aking katanungan at ipadala niyo po sa amin sa pamamagitan din ng ating mga social media accounts. Dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Magandang gabi, Ruby, at maraming salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito sa Cayetano in Action. Ano ang iyong inirereklamo? Nirereklamo ko po yung kapatid kong bunso po, si Sarah Jane po. Dahil po sa pananakit niya sa mga anak niya, tsaka pag nag-aaway po silang mag-asawa sa harapan ng mga bata. Magkasama ba kayo sa bahay ni Sarah Jane? Dati po, pero sa ngayon po, hindi na po, kasi bumukod na po ako. So kung nag-aaway silang mag-asawa sa harap ng kanilang mga anak, nakikita mo ba ito at bakit mo ito inirereklamo? Ano bang epekto nito sa iyo? Ayon po sa sumbong ng nanay ko, Kuya Sis Boy. nanay, Opo, kasama ang po kasama nila nila sa bahay. Opo, hindi na raw po niya kaya yung mga problema sa bahay. Kasi noon pa po talaga yan, Kuya Boy. Ginagawa niya sa mga pamangkin ko, yung pananakit po niya sa mga bata. Yung panganay po niya, as of now, 12 years old na po. Pero nung iyon po 5 years old, sinasampal niya, kinukurot, sinusuntok. Kaya ko rin po nasasaktan dahil yung mga sagot niyang hindi maganda sa akin. Isa pa po, masasakit na salita po ang sinasabi niya dito sa mga bata. Tapos minsan po, pag hindi na po niya kayang disiplinahin yung mga anak niya, pagka hindi na po sumusunod sa kanya, Kuya Boy, nagbibigti po siya sa harapan ng mga bata. Ayun po ang sumbong po sa akin ng nanay. Napagsabihan niyo na ba si Sarah? Kinausap niyo na ba si Sarah? Maraming beses na po, Kuya Boy. Si nanay, minsan tumatakbo pa sa hagdan yan para lang pigilan ang pagbibigti niya. Kasi ang mga bata po nagsusumbong. Muntik na pong malaglag sa hagdan ng nanay. 3 beses daw po yan nagtangkang magbigti, Kuya Boy. May hawak po siyang lubid. Sa banyo po siya. Ano nagtatago. ang sinasabi ng kanyang asawa? Dahil magkasama sila ng asawa niya sa bahay ni Nanay Rosita. Nagagalit din, pero hanggang dun lang po. Walang aksyon. Ang dinig ko, Ruby, doon sa aming pagsisiyasat, napipikon din si Sarah dahil sa mga masasakit na salita na natatanggap niya
mula kay Nanay Rosita. Ito ba'y totoo? Nakakapagsalita po talaga ang nanay ng ganon. Kasi nga po, hindi na po sila marunong makinig sa sobrang galit ng nanay. Nagagalit lang naman ang nanay pag kami nangyayari pong ganyan eh. Nagulo sa kanila pag-aaway ng mag-asawa tsaka pananakit ng mga bata. Tapos nagkakasagutan na po sila. Dala po ng galit ni nanay, yun lagi siya pinapalayas. Nagkaroon po sila ng kasulatan sa barangay, hindi naman po niya sinunod. So yung kasulatan sa barangay ay nagsasaad na Naalis na sila. may paliwanag ba si Sarah kung bakit hindi sila umaalis pa? Wala pa raw po silang pera para po pan-down, panlipat. So bale, Ruby, ano ang gusto mong resolusyon dito sa inyong problema? Masunod po yung kasunduan sa barangay. Kasi parang baliwala lang po 1 year ago na. Pangalawa po, ang pananakit po niya sa mga bata. Sana po mabago po yung kaugalian niya na ganun. Tsaka sobra-sobra na po ang trauma na natatanggap ng mga anak niya. At yung panganay po niya na 12 years old, maiwan po sa nanay. Kasi kami po talaga nagpalaki no, kami na po nag-aruga hanggang sa ngayon. Pumayag ba si Sarah? Payag naman po siya kasi ang bata nga ayaw sa kanya. Gusto sa nanay, gusto sa amin. So anong relasyon ninyo? Nag-uusap pa kayo? Magkagalit po kami, pati pong nanay galit sa kanya. Kung ako lang, ayoko silang umalis sa bahay, Kuya Boy. Kasi alam ko kung gaano po kahirap ang nangungupahan. Nangungupahan po ako ngayon eh. Kung lagi pong gano'n ang magiging kalagayan nila sa bahay. Talagang gustong-gusto ko na po, tumayo sila sa sarili nilang paa. Sawa ng Diyos, tingnan natin kung saan makakarating ang pag-uusap na ito. Salamat po, Kuya Boy. Salamat. Ano ba ang nakausap niyo ba? Opo. Si Sarah. Opo. Tito Boy, ang narinig ko kay Ate Sara, yung hirap ba ng isang nanay na nakatira sila sa nanay niya. So, merong mga pagkakataon na gusto niyang disiplinahin yung anak niya, lalo na yung panganay niya. Pero dahil lumaki sa lola, medyo naging spoiled. So, pakiramdam niya, nawala na siya ng karapatan na disiplinahin yung sarili niyang anak. Kaya dahil doon, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa bahay. Sa makatuwid po, nakukonsinti yung anak niya na instead na pakinggan siya, dahil may ibang naririnig na mga nakatatanda, nawawala na siya ng pagkananay dahil sa ginagawa ng mga kamag-anak But niya. did she deny na sinasaktan, Hindi naman po. sinasaktan niya ang iba pa niyang mga anak? Hindi Hindi naman po dinideny. niya dinideny. Ah, okay. So, para sa kanya, ito po yung paraan niya ng pagdidisiplina. Pagdating naman po dun sa issue ng nanay niya at sa kanya, dun sa pamilya niya, aminado rin naman po. Ang problema lang, talagang kapos talaga sila. Ginawa na po niya ng paraan, nanghiram siya sa SS. Hindi nga lang po na-approve yung talagang amount na hinahiram niya sa SSS. Asawa niya yata ang nangyari. Yes, opo, sila. At ang masama pa pong part, natanggal sa trabaho yung asawa niya. As a result, nagamit nila. Ngayon, unawain man lang sana sila. Konting panahon lang daw po, parang babawi lang sila ulit. Tutupad pa rin naman sila sa napag-usapan sa barangay, nabubukod sila. Tama. Parang pakiramdam niya, pinagtutulungan siya. Okay. Pagdating naman po dun sa pagiging suicidal niya, aminado po siya doon. Yun nga lang po, ang kanya po kasi sobrang stress na daw po siya sa mga anak niya, na ang kanya, unawain ako. Parang ang pakiramdam kasi niya, wala siyang katulong. Aminado siya na hindi tama yun, pero hindi na daw po naulit. Nasaan si Sarah? Andun po. Okay. Magandang gabi, Sarah. Narinig mo ang kwento ng iyong ate. Ano ang mga bagay na nais mong sabihin? Sa ngayon pong sitwasyon po kasi down na down po kami dahil tatanggal po sa trabaho yung asawa ko eh. Kadugo nila ako. Kaya ba nila kami makita na sa kalsada kami nakatira? Kumaga, sabi ng nanay ko, yung bahay pinagawa ko, para kung wala kayong maluklukan, pwede kayo dito. Eh bakit ganun? Pinapaalis nila kami. Ang dahilan ay dahil sa madalas na pag-aaway ninyong mag-asawa. Minsan lang po kami mag-away Minsan mag-asawa. lang ito. Sara, hindi. Hindi totoo yan sinasabi mo, Sara. Ang iyong pananakit sa iyong mga anak, ipaliwanag mo nga ang side mo. Kuya Boy, number 1 po nag-aaway kami ng nanay ko dahil sa panganay ko. Dahil sobrang tigas na po ng ulo. Spoiled po yun sa nanay ko. Hindi mo ba nakikita minsan na may pagkukulang ka rin sa iyong panganay bilang ina? Aminado ako doon kasi nabuntis ako dyan sa panganay ko. Wala talaga akong katulong. Nagtangka akong magbigte. Noong time na gusto ko siya ipalaglag. Kinausap nila ako.
Huwag mo ipalaglag, tutulungan ka namin bumangon. Tinuloy ko po yung pagbubuntis ko. Nagtrabaho ako sa salon, PA dentist, sales lady, kung saan ako nag-apply para lang may pambiling gatas, diaper. Sila po yung nag-aalaga. Kaya mas lapit po talaga yung panganay ko sa nanay ko. Pero pag nananakit ka, lahat ba ng iyong anak sinasaktan mo? Oo, napapalo ko sila. Ano lang po, kurot. Tapos yung sa babae ko, one time na sampal ko dahil sinabihan nga rin ako ng masasakit na salitan like, ka, mamatay ka na. Ganun yung mga something na masakit bilang magulang. Sinong sabi nun, anak? Yung pangalawa ko po, nasaktan ko po yun talaga. Pero ito, you're talking about the second child na? Ganun din magsalita? Opo, ganun din. So pag sinasabihan ka ng ganun ng iyong anak, Sobrang sakit po. nasasaktan mo. Nasasaktan ko po. Pero Hindi naman- nagpapaliwanag ka ba kung bakit mo Oo. nasasaktan? Opo. Sinasabi mo sa kanya kung bakit? Opo. Pag nag-aaway kayong mag-asawa, anong klaseng away ito? Sigawan din? Oo, sigawan. Sa harap ng mga bata? Minsan, Kasi doon daw minsan- nai-stress ang nanay. Minsan sa harap po ng anak ko nagkakataon nandun, minsan naman wala. At madalas ang inyong pinag-aawayan ay About po sa financial. Siyempre magbabayad ng mga bills. kasalukuyan bang nagtatrabaho ka? Kung sa trabaho lang, marami ako ma-applyan. Kaso yung 6 years old ko is grade 1. Hatid sundo ko po sa school. Hyper pa po. Kumbaga wala talaga akong mapag-iiwanan. Okay, so kayo'y napabarangay daw at ang sabi ay kayo'y aalis doon sa bahay Pagka-loan po ng SS. at nag-loan kayo sa SS at kayo'y umasa na sapat yung pera Opo. para kayo'y makaalis. Ano ang nangyari? Nagpaliwanag naman po ako sa kanila, pinakita ko yung na-aprobahan lang stay. So, hindi sapat magpagawa ng second floor yung 10K dahil nga mahal yung materialis. Second floor ng bahay? Ng biyanan ko po. Hindi ditong bahay. Hindi po. Yung bahay ng biyanana, Opo. unang balak nyo sana. Opo, yun po sana balak namin kahit kahoy, maluklukan lang namin, material lang namin ng pasamantala. Kaso hindi po sapat. Nung pagka-loan po ng asawa ko ng SS, mga 1 week, nagtatanggalan sa company, kasama po siya. Sabi ko sa kanila, pag nagkaroon ng okay na trabaho yung asawa ko, walang problema, mangungupahan talaga kami. Kasi Kuya Boy, talaga simulat sa pool na nag-asawa ko, nangungupahan po talaga ako. Year 2020 is nag-pandemic. Yung asawa ko po, ang trabaho nun is chef, cook po sa restaurant. So regular na po siya doon. So kaya namin mangupahan, di ba, Kuya Boy? Ngayon, nag-pandemic, una pong nagsara yung mga restaurant sa Makati na walang trabaho yung asawa ko. Bumalik kami sa bahay ng nanay ko. Nakiusap ako na pansamantala doon muna kami. Dahil nga pandemic, walang ma-applyan. Ngayon siya'y nagtatrabaho o walang trabaho rin? Natanggal po ulit siya. Pero ang trabaho pa rin niya ay chef sa Hindi na kusina po, pa rin. construction worker po Ang siya. amin naman dito ay makahanap ng solusyon Opo. na makakatulong sa inyong pamilya. Maraming salamat, Sarah. Salamat din po, Kuya Boy. Maghaharap si Sarah at si Ruby kasama si Kuya Alan, Ate Pia at sabi ko nga kanina sa kanilang dalawa, tingnan natin kung makakahanap tayo ng solusyon dito sa hidwaan nilang ito. Magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Tayo'y narito po sa harapan dito sa Case to Face to Face to Face. Narito po ang nagrereklamo si Ruby. Dito naman ang kanyang kapatid na kanyang inireklamo, si Sarah. Ruby, Sarah, Ate Pia, Kuya Alan. I think this is more about yung mga anak mo, Sarah. It's more about yung nanay. And it's more about yung family relations nyo. Sarah, sabi mo nung bago mag-pandemic, nakahiwalay na kayo mag-asawa, di ba? Oo, tapos dala ng pangangailangan, bumalik kayo nung pandemic. So, tinanggap ka naman ng nanay mo doon, di ba? So, naramdaman mo naman ang support at pagmamahal nila dahil nakabalik ka doon kahit papaano at hanggang ngayon nga nandun ka pa di ba? Opo naman. Nakikiusap ka na kung pwede magtagal pa kayo ng konti. Pero ito muna, kahit saan ka man makarating,
ang ate mo nagsasabing nag-aalala siya dun sa mga anak mo. At doon din ako nag-aalala. Kasi nagsabi ka din bago mag-pandemic, lahat na ng klaseng trabaho na pasukan mo. So, mukha namang hardworking ka. Nagagalit din tayo sa mga anak natin pagka hindi sumunod o matigas ang ulo. Normal yon. Pero umamin ka na namumura mo, nasasaktan mo, tama? Opo. Alam mong hindi tama yon. Alam ko naman po hindi tama. Mahirap maging nanay, naintindihan ko yon. Pero, ginusto ba ng mga anak mong maipanganak mo sila? May say ba sila? Wala, di ba? Opo. Ano kailangan nila? Pagkain, tama? Opo, pagkain. Bubong, damit. Anong pinakamahalaga? Pagmamahal ng nanay, ng magulang. Nasasabihan mo ba yung panganay mo ng I love you? Minsan lang po pag naglalambing sa akin. Naglalambing pa naman sa'yo. Opo, naglalambing naman po. Tupakin po kasi minsan mainit ulo pag hindi kami nagkasundo. Minsan mamaya papansinin niya na ako. Mag-aano na sa akin. Didikit-dikit na, ganun. Pero inaano ko rin po, Ate Pia. Niyayakap ko rin po. Kasi nakwento mo kanina sa amin, nung buntis ka, nagbigti ka. Alam niya ba yon? Yung nanay ko po nakwento sa kanya. Ayun na nga eh. Kadalasan ng bata, isipin nila na hindi sila mahal pag nalaman nila yung ganon. Ang asawa mo ngayon, hindi yan ang tatay niya, di ba? Hindi po. Nakikita ba niya yung totoo niyang tatay? Nakikita naman. Nararanasan niyang namumura mo siya. Nararanasan niyang nasasaktan mo siya. Bata pa rin yun eh. Alam ko, mahirap ang 4 ang anak. Pero, ang katapat mo, anak mo eh. And, bata pa yun eh. Yung sabi nga ng ate mo, tromang-troma na sila. Kaya mo bang mawala sa'yo mga anak mo? Kasi Hindi yung po. base dun sa kwento, may posibilidad na pag na-report ka, kunin sa'yo yung mga anak mo. Possible na sabiang abuse ang mga anak mo. Nasasaktan, minumura. Ang abuse kasi hindi lang physical, pati emotional. Kaya mo ba na mawala sila sa'yo ng Hindi. sapilitan? Hindi po. Nagagawa ko rin naman yung kasi dahil nga sa nasasabi din nilang masasakit na salita sa akin. Baga na, Pero hindi ka-level ko mo ba lang sila? damdamin. Po? Ka-level mo sila? Bata ka ba? Hindi po. Kasi bilang nanay, kagatin mo na lang ang labi mo kung may nasabi silang masama. Hindi mo papatulang ng patas yun kasi hindi mo sila ka-level eh. Bata yun eh. Pwede mong pagalitan dahil ikaw ang nanay. Pwede mong pagsabihan, pwede mong paupuin sa isang kanto at sabi mong, pag-isipan mo yung sinasabi mo. Pero hindi mo pwedeng gantihan nung katulad nung sinasabi nila sa'yo kasi bata yun. Hindi yun ang katangian na dapat makita ng isang bata dun sa tinuturing nilang nanay nila. So, anong gagawin natin sa'yo? Kasi alam mo yung kailangan mo para sa bahay, pwede naman namin ibigay sa'yo yun eh. Yung 10,000 na kulang, kahit 20, pwede naman namin ibigay sa'yo para makalipat ka na eh. Para magkaroon ng katahimikan ng inyong nanay. Kahit di na kayo bumalik sa barangay. Kahit di na kayo magkasuhan. Opo. Pero ang inaalala ko ngayon, yung mga anak mo. Yung panganay ko po, iiwan ko po sa nanay ko. Pag kami nakalipat. Yun na nga yung sinasabi ko sa'yo na pakiramdam ng anak mo, hindi mo siya mahal, tas ang sagot mo sa akin, iiwan ko siya sa nanay ko. Bilang nanay, gusto ko rin maramdaman niya na hindi mo siya iniiwan doon dahil nag-aaway kayo. Iniiwan mo siya doon dahil alam mong aalagaan siya, pero ngayon, lalo ka dapat nagbubuhos ng pagmamahal sa kanya. Nag-uusap naman kami ng mga anak ko. Alam din naman nila yung tama't mali. Paano nila malalaman kung mismong nanay nila? Saan nila malalaman yung tama't mali kung minumura sila ng nanay at sinasaktan? Di naman po araw-araw na ano. Pag ano lang, So Step every in, other ate. day, ganon. pag ano lang na may Once a ginawa week. silang ano, napapagalitan ko. Ganun. So ang sinasabi ni ate, maging malinaw sa iyo, Sarah, child abuse yung ginagawa mo. Opo. Okay? Isang beses ka magkamali, let's say may black eye, may ano yung anak mo, Opo. napunta sa barangay. Alam mo ba, bawal ang barangay mag-areglo pag child abuse? Isa lang ang pwedeng gawin ng barangay, isumbong sa DSWD yon at ikaw isumbong sa pulis. At kukunin ng mga DSWD yung anak mo at ikaw ay kakasuhan. Pero madalas, sabi away naman pamilya yan or nagsosorry yung nanay or walang formal complaint, pagbibigyan muna nila. Pero halimbawa may nangyari sa anak sa susunod na ospital or namatay, pati ang barangay pwedeng kasuhan. Kasi dinala sa inyo ilang beses, wala kayong ginawa. Gusto namin tumulong. Opo. Hindi lang sa anak mo, pati sa'yo.
So the mere fact na nag-isip ka ng magpakamatay, ikaw mismo, pasyente ka. Pero pag na-transfer mo sa mga anak mo yon at child abuse yon, problema ngayon ng ate mo yan, problema ng asawa mo, problema ng problema din ng barangay, problema din ng lipunan. So, una kong tanong sa iyo, Sarah, napatawad mo na ba sarili mo? Hindi pa. Pero tingin mo ang Diyos, napatawad ka na? Opo. Oh. So kung ang Diyos napatawad na, patawarin mo na rin sarili mo. Kasi pag hindi mo pinapatawad sarili mo, dun mo ilalabas sa iba, pati sa anak mo. Last question na lang. Masama ba loob mo sa ate mo? Hindi po. Honestly, hindi. Hindi naman po. Kasi nga, isipin mo kung nakakulong ka na at saka yung mga anak mo kinuha na sa inyong mag-asawa, saka pa ba magsasalita ate mo? Pasalamatan mo rin ate mo. Ano to yun? Parang nag-aalala siya. Naiintindihan ko Oo. naman po. Yun nga, te, pasensya ka na. Parang hindi naman sincere yung ano mo. Simulat sa pool talaga, puro kapakanan ng bata ako. Kasi, ayokong, mapariwara yung mga anak niya. Dahil sa dami ng kabataan ngayon na napapariwara, hindi nagagabayan ng maayos. Kami nga, katuang na niya kami ng nanay ko para magabayan ng bata sa tama. Ako naman, nagpapasalamat ako sa kanya kasi lagi siyang nakagabay din sa akin. Hindi siya nagkulang sa pangaral para sa mga anak ko. Naiintindihan ko rin yung mga ganong niya sa akin. Papagalitan niya ako, ganyan, kasi ko yung anak ko. Kasi, Kuya Alan, pag napapalo ko yung anak ko, naiiyak ako mag-isa. Naiisip ko rin sila, bakit ginagawa niya. Kaya sa ate ko, pasensya ka na. May halo lang talaga akong stress. Pero hindi ko naman para pabayaan yung mga anak ko. Tingin ko hindi ka rin matitis ni Ruby, pero gusto niya maramdaman na sincere ka rin. Ruby, kung tutulungan namin sila, pwede bang tulungan mo kami na i-monitor sila? Asawa mo, whether construction o sa pagluluto, tulungan namin. Salamat po. Ang gusto ng anak, stability. Ang gusto nila, safe sila. So hindi pa pwedeng yung pinaka-nanay nila, yung pinaka-idol nila, wala silang tiwala doon. Ako, full support ako sa mga nanay na gustong kumita. Full support kami dyan. So isa-isa, di ka namin pababayaan, pero kailangan manggaling sa'yo yung desisyon na yan. Opo, okay po. Salamat. Salamat po, Tipia, Kuya Alan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Pati po sa'yo, Kuya Boy. Mamaya makikilala niyo si Kuya Larry. So muli, thank you sa inyong tiwala. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Salamat po sa inyo lahat. Kuya Alan at Pia, si Ruby kasi may problema na siya sa mata. Katulad ng kanyang ina, halos hindi na nakakakita si Ruby. Pero ang kanyang kwento nga sa akin kanina off-cam, kasama ang kanyang anak, namimili sila ng paninda, yung frozen goods sa bayan ng Marikina. Tapos binibenta niya, nagre-resell siya doon sa kanilang neighborhood. Ruby, hindi lamang frozen, di ba? Namimili ka rin ng... Ng mga pabango po. Tapos nag-aano rin po ako ng mga sako, yung lagayan ng basura. Nag-aalok din po ako. Hindi niya iniinda yung hindi na siya nakakakita. Ginaguide siya, pati ngayong araw nakita ko, ginaguide siya ng kanyang anak ba na panganay yun? Pangatlo Oo. po. Na napakabait. So maraming salamat, Ruby. Maraming salamat, Sarah. Salamat din po. Pagpalain po yung programa nyo, lahat po kayo. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Sinamahan si Sarah ng Cayetano in Action with Boy Abunda sa CSWD Marikina para simulan ng counseling.
kapag natapos ito, makukuha na niya ang 30,000 loan para sa paglilipat at pangkabuhayan para sa kanilang pamilya. Kinausap po nila ako about sa mga anak ko. Pinangaralan nila ako kung paano mag-control ng galit, na huwag mamalo, wag maglabas ng masasakit na salita sa mga anak ko. Gumaan po yung pakiramdam ko. Naipamili na rin ng programa si Ruby ng mga paninda niyang frozen goods. Masayang-masaya po ako, natulungan po ako ng Kaitanin Action. Para po sa kinabukasan po ng mga anak ko, ito po yung paraan para po makatulong ako sa kanila. Kasi nga po, may kapansanan ako sa mata. Maraming salamat po, Kuya Alan Cayetano at Ate Pia Cayetano at kay Kuya Boy Abunda. Napakahalaga po ng naitulong po nila sa amin. Hindi lamang po pansamantalang tulong, kundi ito po ay consistent. Maraming pong salamat kay Ate Pia at po kay Kuya Alan Cayetano sa nagawa po nilang tulong. Totoo ba yan? Ate Rica, bilang isa sa mga wais sa miyembro ng Marita, Ano yan? Bola pa. bigyan mo naman ako ng Sabihin ni Jeff. advice. Kasi nakaipon ako ng 100K. Laki naman. Oo naman. business doon. Alam mo, magandang Yeah. business. Bakit hindi mo yan ipang-down sa kotse? Tapos, ipasok mo yan sa mga ride-hailing apps. Aba, uy, patok na patok yun ngayon, ha? Tama, Uy, tama. Hindi ako Uso sure yan nito. ngayon, yung boundary hulugan. Ay, oo. Aba, hindi lang madodoble yung 100K mo, ha? Oh, let's say, dinangon mo lang yun. Tapos yung total na halaga ng kotse, 1 million. 100K lang ilalabas mo. Kasi in 5 years, Hindi. pwedeng 3 million yung kikitain ng pera mo doon, oh. Grabe. Wala ka nang ibang ilalabas. Kasi yung driver na, yung kikita niya, yun na yung pambabayad ng down ng kotse. Tapos meron ka pang pang-araw-araw na boundary, oh, extra. Teka. Alam nyo, medyo duda ako dyan sa investment na yan. Eh. Bakit? Medyo risky yan eh. Kaya kanina pa nag-uusap ko, hindi ako nag-agree. Kasi ganyan na ganyan yung hihingi ng payong kapatid sa atin ngayon. Ganyan na ganyan yung diskarte niya. Ang nangyari, eto na ngayon, yung ending. Ano nangyari? Yung driver niya, sinangla yung sasakyan niya. Paano yun? Yun ang risk dyan. Ayun lang. So, yun nga yung tanong. Mababawi pa kaya niya yung nasanglang sasakyan Diba, niya diba? nang hindi nagbabayad ng 180,000? Tito Boy? Hindi ko sure yan. Paano po kaya yun? Tito Boy, Para humingi po ng payong kapatid, narito po si Mayet. Mayet, Ate Pia, Kuya Alan. Unang-una po, magandang gabi po sa inyong lahat. Mawawala ng trabaho yung asawa ko, kaya naisipan po namin kumuha ng sasakyan. Yung sasakyan na yun, yun po yung pangkabuhayan po sana namin. Pangtapal po namin sana. Ngayon po, humanap po ako ng driver. Nakahanap naman po ako. Then, nag-deal po kami, may kontrata po. Pinasok ko po siya sa Grab. Ngayon po, sa unang pag-uusap po namin, ang sabi niya, gagamitin niya muna sa personal kasi po parang may problema pa po siya sa sa lisensya niya. So iintayin namin na maging pro yung lisensya na. Kailangan po kasi pro. Pumayag po ako na gawin niyang personal muna habang wala pa po yung lisensya niya. After po noon, nanghingi na po ako ng cash out sa kanya ng bayad. Tapos sabi po niya, yung half ng cash out, sa May niya po babayaran. Pumayag naman po ako. I-clear natin yon, no? So, Opo. hindi lang rental yon. Parang pumayag ka na parang huhulugan niya sa yung Opo. sasakyan. Ano po kasi po yun, Kuya Alan? Hulog boundary system. Pag sinabi mo pong hulog boundary system po, in 5 years, mapapasayo po yung sasakyan. Basta po tuloy-tuloy yung hulog So niyo parang po. yun yung counterpart ng rent to own. Yes po. Diba? So, magba-boundary, pero habang nagba-boundary, naguhulog siya Yes po. para eventually, after 5 years, sa kanya na yon. Opo. Pero conditional yon, meaning, habang hindi niya nabubuo yung 5 taon na hulog sa iyo, yung amount na pinag-usapan nyo, sa iyo pa rin yon. Opo. Paunang bayad, di ba? May down payment. Opo, Para klaro lamang. may 40,000 po And na then ano. weekly for 5 years. 1 to every day po. Free yung coding days po. May mga lapses na din po siya na hindi nabibigay sa akin. So binigyan ko siya ng konsiderasyon. Maraming beses. Sa dami ng dahilan niya, sa pinakalas po ako nagtaka na. Kasi may GPS po yung sasakyan ko. Hindi ko na nakikita yung sasakyan dun sa nila, sa bahay nila. So nagtaka na po ako. Pinuntahan ko na po sa bahay nila. Ang sabi po niya, pinarenta niya po.
Tapos kinausap ko na rin po yung asawa niya kasi hindi ko na po alam kung ano talagang nangyayari. Kukunin ko na yung sasakyan tapos tsaka ko na ibibigay pagka nabigay niyo na yung pera sa akin. Dumaan po yung 1 linggo, wala pong nangyari. Yung sasakyan hindi po nabalik sa akin. Wala pong perang nabalik din sa akin. So ang ginawa ko po, demand letter na po ako sa kanilang mag-asawa. Wala rin pong nangyari sa demand letter. So ang ginawa ko po, nag-file na rin po ng termination letter para ma-terminate na yung at ma-retrieve ko na yung sasakyan pero wala pa rin pong nangyari. Lumapit din po ako sa pulis sa Makati. Ang sabi po kasi nila, dapat po doon ako sa Police Dasma lumapit kasi doon daw po yung nirereklamo ko. But at this time, nahanap mo na yung sasakyan, hindi pa? Alam ko po talaga kung nasan yung sasakyan Okay. kasi meron po akong GPS eh. What help were you asking the police? Para lang maintindihan natin. To retrieve po. To retrieve. So, nasanla nung... So, Grab. this is the third person na, Opo, di ba? opo, So, opo. tago na natin sa pangalan Dave yung kakontrata mo. Si Dave, Opo. binigay sa pangatlong tao. Opo. At alam mong nandun. Opo, Kaya ka alam. dun lumapit. Opo. No? Ano nangyari nung lumapit ka? Tinulungan naman po nila ako. Sinamahan nila ako dun sa bahay ni Davey kung saan sila nagre-renta. So kinabukasan po nun, pumunta po sila mag-anak doon sa Makati. Sabi ko, i-retrieve niyo yung sasakyan. Kaya niyong i-retrieve yan kasi kayo yung nagsanla niyan. So nire-retrieve nila, binarangay din nila. Siyempre po hindi ibibigay yun kasi hindi naman sa kanila yung pangalan. So ako na po na naman yung gumawa ng paraan. Tumawag na po ako ng 911. After kong tumawag ng 911, pinaakyat ako sa Police Makati sa taas. Tapos lumapit sa akin yung investigador. Sabi niya, bakit ka pa tumawag ng 911? Sige na, tara na, kunin na natin, sabi niya. Pero pagka hindi ibigay, wala kang magagawa. Yun yung sinabi nila. So pumunta na po kami doon. Nakita ko po yung pinagsanlaan, nakausap ko po. Doon ko lang din nalaman na pangalawang sanla na po pala yun. Siya po pala ang nagtubos. Tinubos niya daw po ng 130,000 po yung sasakyan. Ngayon po, kaya po naging 180 kasi po, nagpadagdag pa po ng 50,000. Hanggang ngayon, andun pa rin yung sasakyan sa pinagsanlaan. Basically, you want to know kung paano mo i-retrieve yung sasakyan. Opo. Medyo complicated yung case mo, no? So, but clearly, may right ka. It's possible na makafile ka ng estafa case. That's one view. Meron din kaming na-research na it can be considered carnapping, but it would really require na makita natin lahat ng dokumento. Pero yung karapatan na yon nasa sayo yun. Sundan ko yung sinabi ni ate na sa'yo karapatan. So, yung karapatan na yon, pwede mo i-transfer. Pwede mo ibenta, pwede mo ipagamit, use of rack, pwedeng yung possession, nandun muna. Basic sa pagmamay-ari, hindi mo pwedeng isanla or ibenta ang isang bagay na hindi sa'yo. Di ba? So, ano ang tawag kapag ka nagbenta ka, nagsanla, or dinispose mo ang isang bagay na hindi sa'yo? Okay? Especially kung meron dyan yung abuse, no? So, yung estafa kasi marami yon. But isa doon, yung kapag ka, yun nga, nasa'yo, under your care, pero alam mong hindi sa'yo yon, at sinanla o binenta mo, pwede mong kasuhan ng estafa yon. So, in this case kasi, hindi lang yung kausap mo na driver. Pati yung tumubos, na intindihan man natin siya, na naglabas siya ng pera, hindi natin masasabing good faith. Kasi sasakyan yan, it's a motor vehicle, and the motor vehicle has a registration. Kung hindi pangalan nung nagsasanla sa kanya, hindi na niya pwedeng sabihin good faith siya. So yun yung isa naming advice, di ba? Na together with our lawyers, you can write another demand lawyer and saying that kung hindi sila susunod, wala kang choice kung hindi magdemanda ng estafa. So paalala sa lahat ng ating kababayan, kung may isasanla sa inyo ibebenta, siguraduhin nyo yung nagbebenta sa inyo, sa kanya yon. Maraming salamat. Klaro na sa'yo? Yes po. Maraming salamat po. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang...
Sinamahan ng Cayetano in Action Team si Mayet sa bangko kung saan 2 buwan na siyang hindi nakakapaghulog sa kanyang auto loan. Ang sabi naman po nila, yun nga, binibigyan ako until this week para po dun sa past due ko nung July and August. Sa Makati Police Station, hinarap si Mayet ng pinagsanglaan ng sasakyan na itatago natin sa pangalang Ben. Buong kooperasyon ang ibinigay ni Ben kay Mayet. Napag-usapan nilang dalawa na pareho silang magsasampa ng kaso laban sa nagsangla ng sasakyan. Isinoli na rin ni Ben ang sasakyan ni Mayet kaharap ang Cayetano in Action Team at Makati Police. Maraming salamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumama sa akin, lalo na kay Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy, sa lahat ng lawyers, sa lahat ng staff, sa lahat po ng tumulong po talaga ng CIA po. Maraming salamat po talaga. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank RLI Furniture, 1029 Mobile Grill, Ocha Milk Tea, JC Organic Barley, Live Healthy, Choose Good Life, Siomai King, ang hari ng siomai. 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig. And Seymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Kanina nung nag-uusap kami ni Kuya Alan, ang salita na namutawi sa kanyang bibig nung nasabi ho natin ang pangalan ng ating panauhin ngayong gabi, sabi ni Kuya Alan Cayetano, isang alamat. Kaya ang ating kausap ho ngayong gabi ay isang alamat sa sining. Ang nag-iisang Venny Saturno. Venny, maraming salamat. Thank you, boy. And ito makikita na naman tayo and magkukwentuhan. At ang napakaganda nito ay meron tayong balita para sa iyong mga tagahanga at para sa sambayanan dahil meron kang concert. Yeah, meron kami. Let's talk about it. Yeah, meron kaming gagawing concert. Parang tribute concert. Nagawa ko na yung first sa Resorts World that was January 31. And Yung taon, di ba? Itong taon na to. Pero since may mga request, may mga gusto ng repeat, so naisip namin gawin uli sana dito sa Manila. Unfortunately, wala kaming makuhang venue, so we settle for Waterfront. Waterfront Cebu. Cebu. Kailan mangyayari ito, This Venny? will be on September 18, mga taga Cebu. Ito, abangan nyo na at sigurado mag-enjoy kayo. Ano ang aabangan? Ako yung magkukwento about the mga backstory ng mga songs na sinulat ko, papaano kami nagtrabaho ng mga artist, papaano ko sila na-discover, yung gano'n. And magkakaroon ng ibang twist kasi not all the artists na kumanta ng kanta ko ay sila yung magpe-perform. May ibang artists like Noel Cabangon and Julian San Jose doing a different, hindi yung kanta nila, pero it's a hit song na di-record ng ibang artist. Medyo marami yung mga songs na gagawin natin. Of course, umpisa natin. Of course, syempre, Be My Lady, Till My Heart Aches, and Someone's Always Say Umpisa Goodbye. natin sa Be My Lady. Be My Lady, yan. Ang Be My Lady ba, officially, do you consider Be My Lady as your first hit? Yes, boy. Kasi ang Be My Lady, masyado akong thankful dahil yan ang nag-open ng door sa isang venue sa Turno para tanggapin ang mga local labels, para huwingan ng kanta at sulatan yung mga artists na signed under the label. Pero it was not Martin who sang it first, tama? Yeah, hindi si Martin. That was in 1983. Yan part ng Metropop. 2 division yan. Sinong kumanta nun? Dalawang division. Oo, Yung isang amateur at saka isang professional. So, nanalo na ako noong 1982, which is isang dakot. So, pro na ako sa 1983. And then itong 1983, amateur at saka professional. Andun si Martin sa amateur. And then Martin won the grand prize, yung Pain, which is a song written by Albina C. Okay. And then itong Be My Lady, hindi nanalo, narinig ni Chito Ilagan ng Vicor. Nagustuhan niya. Ulitin natin ha, ang Be My Lady hindi po nanalo. Hindi. Pero narinig ng kaibigang Chito Ilagan. Chito Ilagan from Vicor at sabi niya, Benny, I want to record the song for Martin Rivera. Ganda ng kwento. Pero nung sinusulat mo ang Be My Lady, anong kwento yan? Is that a personal story? Actually yan, siguro because of the Metropop, gusto ko uling sumali. Panaginip siya eh, na andun yung girl, sabi niya, umiiyak, na parang separate ways nung kanyang boyfriend, na sabi ko, huwag ka na dyan, pinapaiyak ka lang lagi niyan eh. Andito ako, basta lahat
binibigay ko sa'yo yung hindi nabigay ng boyfriend mo. Parang gano'n, parang nakita mo yung pain na nararamdaman niya. Sabi ko, kung sa akin, hindi ka magkakaganyan. Yung Be My Lady, parang, ano bang lyrics ng Be My Lady? Sabi niya, Be my lady, just forget the past. It's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so try the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all that I have. Yan. Noong ni-record ni Martin Rivera, hindi ko alam kung kapangahasan po na sabihin that this song made Martin Rivera. Actually, thankful si Martin every time na makikita ko. Benny, sabi niya, without Be My Lady, walang Martin Rivera. Tama naman. Sinasabi sa akin Totoo yan. yun. Because I was the publicist of Martin from the very beginning when he started his career at nakita natin yun. Na ito yung solidify, ika nga, nung paglalakbay, nung journey to superstardom. Ito yung umpisa ng Martin Rivera. Totoo yun, totoo yun. Totoo yun. Naroon tayo. Napaka-grateful nung mama. Napaka-bait and maski saan ako makita, Benny! Thank you. The very first time you realized that it was a monster hit, ano ang naging reaction mo, Benny? 1983. Actually, sabi nga, hindi namin napipredict if a song will going to be a hit. Walang ganun eh. Pero nung makanta ni Martin Rivera, nagkaroon ako ng pakiramdam, sabi ko mukhang lilipad ito. And bagay, parang tailor-made yung song para kay Martin. And very short period of time, lumipad yung Be My Lady. Okay, let's talk about another song. Bakit pa ni Jessa Zaragoza? Ang laki rin ng nagawa nito sa karera ni Jessa Zaragoza. Ang backstory niyan, ang mga, kumbaga, Jessa Zaragoza is signed under Viva as an actress. Minsan, nakapasyal sa Ginil Studio and nakita kami, Tito, kumakanta ako. Talaga, sabi ko. O sige nga, parinig nga ng boses mo. So kumanta siya and I was surprised nung makadinig ko, kakaiba yung tunog ng boses niya. So sabi ko, sige, kakarinig natin yan. Ako muna gagastos, ipoproduce ko yung album mo and isa-shop natin sa mga label na baka magustuhan. And fortunately, nagustuhan ni Orly Ilacad ng Octo Arts. Ng Octo Arts. At ayun, doon nag-umpisa, doon siya naging phenomenal diva. Correct. Ano pa, Benny? Well, of course, siyempre, Jaya, yung mga hits natin kay Jaya. Meron tayong Dahil Tanging Ikaw. Yes. Kasi sabi ni Boss Vic, sulatan namin ng kanta na parang Filipino, R&B, soul, something like that. And then, meron siyang hit na Wala Na Bang Pag-ibig. Yan. So, kinakanta ng, paborito ng mga ano yan, ng mga nagsising along. Yung mga kanta ni Jaya na yan. So, may mga songs na talagang tumatak, like yun nga, Dahil Tanging Ikaw, Wala Na Bang Pag-ibig, at saka Hanggang Ngayon Mahal. Overall, I think you've composed over 1,000 songs. Less than 1,000 songs Less than. na-release talaga. And then I have siguro mga 120 to 150 na major and minor hits. Galing. Ganon kadami. Tsaka sana makita nila yung mga awards ko at tsaka trophy. Nasa Laguna, sa Kabuyaw, Laguna. Isang basketball court. Talaga? Because of songwriting, na hindi ko inisip na makakabuhay pala ng pamilya. I'm sure alam mo nung nag-uumpisa ako kung paano yung naging journey ko as a songwriter, paano ako nag-uumpisa, paano tayo nagkakilala. And of course, hindi mo makakalimutan yung istorya ni Ariel Rivera. Hinding-hindi. Kung paano nag-uumpisa si Ariel Rivera, how I discovered Ariel Rivera. And then I gave you Ariel Rivera kasi hindi ko alam mag-manage ng artist. And sabi ko, since Boy, you are a very good friend, sabi ko, si Boy ang dapat kunin natin for Ariel Rivera. Alam mo kung bakit naalala ko yun? Alimol tayo nag-meeting. Yeah. And then, the first time, dinala mo si Ariel, sabi mo, ito yung artist na gusto ko sanang kumanta ng Sana Kahit Minsan. Di ba? Again, that song made Ariel Rivera. Oo, at saka ang ginawa ko doon, halos Sana Kahit Minsan. si Ariel na ang nag-demo nung Siya na. song. And then when I presented it sa BMG Pilipinas, si Ariel na yung kumakanta. Kaya siguradong sigurado, bumagi na bumagi sa kanya yung... Naiisip ko lamang na
walang mga karerang, to use your word, lumipad kung hindi dahil sa iyong mga awitin. Pero hindi ka kailanman lumipad. Ay, alam mo naman ako, sabi ko nga, ang lagi ko lang pinagdarasal sa Diyos, lagi ako nakaapak sa lupa. Kasi Totoo yun. kahit kailan hindi ako naging sa kapwa ko o kanino man ang naging kaibigan ko, mula noon, kung sino yung kaibigan ko pa rin hanggang ngayon. Tama. Isa na lang, Venny, isa pang kanta na maririnig ng ating mga kababayan sa Cebu. Siyempre, yung Sarah Geronimo's Forever's Not Enough. Especially written for Sarah. Actually, nakatago siya, pero bigla na lang si Boss Vic, humingi sa akin ng kanta. She was only 14 years old. Right. After the contest, sabi niya, Benny, gawa mo si Sarah ng something like, parang Celine Dion, na bagay sa kanya. Doon nag-umpisa. Yung song niya parang, and if forever's not enough for me to love you, I spent another lifetime, baby, if you ask me to. Parang gano'n. Ganda? There's nothing I would do, forever's not enough for me to love you so. Yeah. Again, that made Sarah Geronimo. Ngayon, as we talk, Venny, gaano ka pa rin ka prolific sa pagsusulat? Tuloy-tuloy pa rin. Kasi Tuloy-tuloy lang. every time na may requirement ang isang label, nakakasulat pa rin ako. At saka, lagi kong sinasabi, every time na makakakita ako or makakarinig ng isang artist na kakaiba, na-excite pa rin ako. Yan dapat ang hindi mawala. Yan. So, ulitin natin, this is September 18 sa Waterfront po sa Cebu. Nandito ang mga guests natin. Julian San Jose, Jaya, Jessa Zaragoza, Ella May Saison, Daryl Ong, Chris Lawrence, Noel Cabangon, siyempre kasama yung wifey ko, sila din Rojas. Of course, the one and the only Venny Saturno. Venny, mabuhay ka. Maraming At salamat, boy. Maraming salamat. Alam mo, napakaswerte ko at meron akong isang kaibigan na katulad mo. Napakaswerte ko rin dahil meron akong kaibigan, ito'y galing sa puso, na isang Venny Saturno. Maraming salamat, boy. Maraming salamat. Na maraming pagkakataon, maraming dahilan para lumipad. Pero ako isang saksi sa iyong tagumpay at kahit kailan ay nakaapak sa lupa ang iyong mga paa. And you make me proud. Maraming salamat. Mabuhay ka, Venny. Thank you, boy. Thank you. Alan Pia Pick tayo. Maglalaban ngayong gabi ay Zumba Moms versus mga nagagandahang vendors. 10 sa inyo ang magkakaroon ng pagkakataong maglaro. Ang 5, si Kuya Alan ang mga kalaro. Ang 5 naman ay si Ate Pia. Merong mga CIA cards na nakalagay sa ilalim ng inyong mga stilya. Lima dito, 5 doon. Ready? Go! 3,000 pesos. Dito naman. Go! 3,000 pesos. Okay. Go! 5,000 pesos. Ready, go! 5,000 pesos. 5,000. Go! 3,000 pesos. Okay, go! 5,000 pesos. Magaling makiramdam mga players ngayon. Magagaling. Ready, go! 3,000 pesos. Okay, ready, go! 5,000 pesos. Go! 3,000 pesos. Ready, go! 3,000 pesos. Ang saya. Pero lahat ay makakatanggap ng regalo mula sa JC Ensaymada, mula sa La Luna Unilab. Mga regalo mula sa Unilab at payong kapatid at t-shirts mula sa Cayetano in Action.
ating show ngayong gabi lang naman. Papaalala ko sa inyong lahat ang laging sinasabi ng aming yumaong ama, the late Senator Rene Cayetano, huwag magpaapi, alamin ang batas. Dahil kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Doon lamang tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong mawala. Maraming salamat sa mga vendors at sa mga Zumba moms. Pasample nga ng Zumba. Tayo nga tayo. Sige na, tayo lahat. Tayo lahat tayo. Yan po ang ating mga Zumba moms. Maraming salamat. Kita-kita tayo next week. Dito lamang sa...